Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kabuluhan, 5 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes na naman po tayo ngayon, 13 ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, barko ng Pilipinas muling binuli ng China, binangga na binomba pa ng tubig. Face-to-face classes sinuspende ng DepEd NCR simula ngayon hanggang bukas. Dahil daw po sa dumadaming kaso ng flu-like illness. Mahigit 2,000 pulis sumugod sa Forge Park kaugnay ng ilulunsad na anti-Marcos protest ni Congressman Kiko Barsaga. Mga biktima ng lindol sa Cebu at Davao binahan ng tulong mula sa international community. Death toll sa lindol sa Davao umakyat na sa 8. Bulkang Bulusan sa Sorsogon nag-iinarte din. 200 milyong pisong halaga ng cocaine nasabat sa karagatan ng Palawan. Bureau of Customs grupo ng mga negosyante lumagda sa isang MOA upang malabanan ang smuggling. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Maayong buntag Sugbo. Maayong aga sa mga kuturan dala sa Negros. At saan mang panig naroroon ang Pilipino, magandang umaga Pilipinas. Sa detalye, sinuspende ng Department of Education National Capital Region ang face-to-face classes sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong araw hanggang bukas sa October 13 at 14. Kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses sa mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Sa abiso ng DepEd NCR, patutupad ng mga eskwelahan ang Alternative Delivery Modality o ADM upang matiyak na magpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa kabila ng pansamantalang suspensyon ng klase. Bukod sa mga kaso ng trangkaso, binanggit din ng ahensya na kabilang sa may dahilan ng suspensyon ang sunod-sunod na mga lindol na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa loob ng 2 araw na suspensyon, inatasan din ang mga paaralan na magsagawa ng inspection, disinfection at sanitation sa kanilang mga gusali at pasilidad at kinakailangang masuri din ang kaligtasan ng mga struktura. Inabusyuhan din ang mga paaralan na magsagawa ng earthquake drills, magpatupad ng emergency protocol, health and safety measures upang manatili ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro kapag nagbalik na ang klase. Umakyat na sa 8 bilang ng mga namatay sa magnitude 7.4 at 6.8 na lindol na yumanig naman sa Davao Oriental. Sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lahat ng napaulat na nasawi ay mula sa Davao Region at Caraga. Diyan patuloy pa rin sumasailalim sa verifikasyon ang naturang bilang habang halos 400 ang sugatan, wala namang nawawala. Sumipa na sa kabuwang 1,111 ang naitalang aftershock sa Davao Oriental matapos ang kambal na lindol na yumanig sa lalawigan. Sa pinahuling datos ng PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 511 ang naplat o natukoy ng ahensya habang 40 naman ang naramdaman. Naitala ang mga aftershock sa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 5.8. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga,
Pilipinas. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng frontline agencies na tiyakin ang tuloy-tuloy na rescue at relief operations kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahigpit ang direktiba ng Pangulong BBM na gawing prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga naapektuhan ng nangyaring pagyanig. Ipinag-utos din na niya ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbigay tulong sa mga lugar na matinding napinsala ng nagdaang lindol. Una nang nilinaw ng PBOX na walang koneksyon ang magnitude 7.4 na pagyanig sa Davao Oriental at sa magnitude 6.9 na lindol naman na sa Cebu noong September 30. Magkaibang fault system po yung gumalaw. Bumuhos naman ang tulong mula sa international community para sa mga naapektuhan ng magkasunod na lindol sa bansa. Ayon sa United States Ambassador na si Mary Kay Carlson, nagpaabot na ang Estados Unidos ng 137,000 food family packs at 500 emergency shelter kits sa Davao Oriental na niyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Agad naman tumugon ang Japan sa request ng Philippine government na emergency relief goods gaya ng mga tent, blanket, plastic sheets, sleeping pod at portable jerry cans at water purifiers. Samantala, matapos namang magbigay ng 50 million pesos na humanitarian aid para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, target ngayon ng European Union na magsagawa ng assessment sa Davao Region para matukoy ang pangangailangan ng mga residente. Bukas naman nakatakdang i-turnover ng pamahalaan ng Taiwan ang donasyon nitong higit sa 11 milyong piso para sa Cebu earthquake victims habang nagpahayag ng kahandaan ng United Nations mag-dispatch ng kinakailangan tulong sa Davao Oriental. Mas kinakailangan ho nila ngayon ang mga construction materials. Tubig ang pinakakailangan ng mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay Secretary Leo Magno, Chairman ng Mindanao Development Authority, sapat naman ang supply ng pagkain sa mga nilindol na lugar sa bahagi ng Mindanao. Pero gate ni Magno, karagdagan supply ng tubig ang hiling ng mga lokal na pamahalaan, partikular na ni Manay Mayor John Marco Dayanghirang. Ito'y makaraang maapektuhan ang supply ng tubig sa Manay dahil naman sa nasirang water pipe matapos ang nangyaring malakas na pagyanig. Patubig po talaga, tubig ang problema doon. Inulit ko po, sabi ng ating mayor. Ngayong umaga lang po, yung mayor ng Samanay, Davao Oriental, humihingi siya ng tulong bastante at tama naman po ang pinadalang tulong ng DSWD sa pagkain at sa lahat, humihingi na lang sila ng tulong para dito sa kanilang patubig. Aabot naman ng mahigit 100 eskwelahan ang napinsala ng magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, 38 ang totally damaged habang 30 naman ang nagtamo ng minor at major damages. Tiniyak naman ang kalihim na may quick response fund para sa mga pagsasaayos at reconstruction ng mga nawasak na paaralan. Sa ngayon, suspendido pa rin ang klase sa buong Davao Oriental hanggang sa matapos ang safety assessment sa mga gusali. Iginit naman ni Angara, mamamahagi ang kagawaran ng education kits para sa mga mag-aral. Titingnan din ang posibilidad ng pagtatayo ng temporary learning space. 38 yung totally damaged. So, tapos parang tigto 30 yung minor and major damages. So, ang nangyayari dyan, may QRF kami, Quick Response Fund. Inapasa namin yung dun sa DPWH for the repairs and reconstruct. Meron tayong mga education kits na binibigay sa mga bata. Tig-isang yung EduClown, yes. Well, we have a thing called temporary learning space na mga 2 weeks i-set up. Tingnan namin kung kaya dala dito. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa Norte. Kumpiyansa naman ang Department of Social Welfare and Development. May sapat na supply pa ng relief packs para sa naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, nasimula na ang pamamahagi ng halos 100,000 family food packs na nakaproposisyon na sa lalawigan. Sabi ni Gatchalian, bago pa man ang naturang pagyanig, may nakahanda na ang DSWD na 2.5 billion family food packs sa buong bansa. At tuloy-tuloy din ang pagre-repack sa mga repacking center. For 365 days a year, literally, nagre-repack tayo ng goods. And before this incident happened, we had close to around 2.5 million family food packs nationwide. So kahit na may responde tayo sa Cebu, may responde tayo sa Masbate, Romblon, Mindoro, kayang-kaya ng mga regional offices natin to cope. And as we speak, nagre-repack pa rin tayo ngayon. Sa ngayon, hinihintay na lamang niya ng ahensya listahan ng mga residenteng nasiraan ng bahay para naman sa emergency cash transfer.
How safe is my home? Yan po isang app na makatutulong sa inyo para medyo confident ho tayo kung yung bang bahay natin hindi bibigay kung sakasakaling yumanig. Self-assessment po yan. Di wag ho ninyong dayain. Nang sa ngayon makasiguro ho kayo na okay naman yung inyong tinutulugan, ha? Mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, I challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 16 makalipas ang alas 4 ng umaga, mahalagang ma-update ang mga hazard maps sa bansa para sa epektibong pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na mangangailangan ng tulong kapag may lindol o pagbaha. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay, Geologist at Executive Director ng Project NOAA, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pag-update dahil marami ng factors ang kinukonsidera, lalo ng epekto ng climate change. Igit ni Lagmay, hindi madali ang pagtukoy at pagbuo ng detalyadong hazard map dahil nasa 300,000 square kilometers ang laki ng Pilipinas. Pagbibigay din pa ni Lagmay, importanteng matukoy ang natural hard impact o hazard impacts dahil ito ang magiging basihan sa mga gagawing paghahanda para sa kalamidad gaya ng pagtatayo ng mga evacuation center at mga bagong gusali. Anong po ay kumpleto ba? Marami pa po tayong mga kailangan gawin. Malaki po din kasi ang Pilipinas, 300,000 square kilometers at mahirap po gumawa ng mga detalyado mga mapa. Pero sinusubukan po natin gawin yan, improve yung ating mga maps, magkaroon ng mga scenarios ng climate change para magkaroon tayo ng mga hazard maps na magiging pagbabasihan ng ano ng komunidad para mas prepared sila, mas maganda ang resilience against the natural hazard impacts. Earthquake does not kill. It's the hazards that kill. Ito naman ang giniit ni Dr. Mahar Lagmay, ang Geologist at Executive Director ng Project NOAA, na nagsasabing sa harap ng makakasunod na lindol na tumatama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung pong hazards ang talagang dapat nating paghandaan. Paalala ni Dr. Lagmay sa publiko, bukod sa dock cover and hold, paghahanda ng go bags ay mahalagang alamin din ang mga hazards sa kanilang mga lugar. Dapat din niyang sumunod sa building code ang mga itinatayong gusali at bahay dahil mas malaki ang tsansa na maging ligtas sa mga pagyanig kung matibay ang pundasyon nito. Sinabi ni Lagmay, iwasang magpumilit na lumabas ng building habang lumilindol dahil maaaring magdulot ng stampede at hindi naman lindol na maging sanhi ng pagkamatay ng tao kundi yung stampede. Marami pa po, no? Merong 7 hazards ang earthquake. The earthquake per se does not kill. It's the hazards that kill. Like for example, pag tayo ka sa ibabaw ng fault, wag sanang ganon kasi mabibiyak yung gusali at baka ito ay gumuho. Pag gumuho, may mamamatay. Sana alam ng DPWH na, Sir Mahara. Yung ground shaking po, tsaka liquefaction, pag alam natin merong ganong panganib, ay pagandahin natin yung ating gusali, yung ating bahay. I-ayon natin sa building code. At kung hindi pa ayon sa building code na bago, i-reinforce natin. Kasi mas malaki po ang chance natin na mabuhay kapag hindi nagiba. Totally nagiba yung... Ayun. Kaya dapat alam din natin kung tayo ba ay malapit sa fault system. Fault system o fault. Hindi po fault line, ha? Nasa mga dyaryo na naman, fault line. Maganda umaga, Pilipinas! Puspusan naman ang ginagawang pagsusuri sa integridad ng mga gusali sa Davao Oriental matapos ang magnitude 7.4 na lindol. Ayon kay Secretary Leo Tereso Magno, ang Chairman ng Mindanao Development Authority, alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Aminado naman si Magno na malaking hamon ang ginagawang assessment dahil sa patuloy pang nararanasang aftershocks.
Noong Sabado ay nagsagawa ng on-site inspection ng mga opisyal ng DPWH, DepEd at DSWD sa Davao Oriental. Kahapon na pagbisita ay may mga kasama ng mga engineers at mga taong gumagawa ng assessment ng ating mga gusali at mga buildings na kailangan ma-double at triple check kung pwede dahil nga tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. Tuloy-tuloy naman ma'am ang pag-assess kung pwede pa bang gamitin at pwedeng pumasok. Uy, sana naman i-check din ng DTI ang presyo ng carbon fiber, ha? Oo, kasi noong 2019 ang naranasan ho namin pagkatapos ng sunod-sunod na malalakas na pagyanig. Si Pato Damax din ang carbon fiber para doon sa mga nagpaparetrofit. Muling ninig ng magnitude 5.8 na lindol ang Bogo City sa Cebu kaninang alauna ng madaling araw. Unang inanunsyo sa magnitude 6 ng PBOX ang pagyanig pero binabading kalaunan sa magnitude 5.8. Ayon sa PBOX na monitor, ang epicenter nito sa layong 14 kilometro kanluran ng Bogo City may lalim ding 10 kilometro. Hindi pa malinaw sa PBOX kung ang naturang lindol ay aftershock ng magnitude 6.9 na tumama naman noong September 30. Yan man naramdaman sa pinakabagong pagyanig ang mga sumusunod na intensity o lakas ng pag-uga ng lupa. Intensity 5 sa Bilyaban, Leyte. Intensity 4 sa Danao, Asturias, Argao City, Talisay at Cebu. Cebu City, ganyan din sa Isabel, Leyte, Hingoos, Ormoc City, Abuyog, Leyte. Sa Southern Leyte naman, naramdaman ito sa Hinunungan. Sa mga ipinaskil na larawan sa social media ng mga netizen, makikita na muling naglabasan na kanilang mga bahay at gusali ang mga residente, ganyan din ang mga office workers dahil naman sa malakas na pagyanig. May panawagan naman si Senator Bongo sa harap ng sunod-sunod na mga kalidad na huwag kalimutan ng mga biktima ng mga bagyong Nando, Opong at malakas na lindol sa Cebu. Hindi pa man natatapos ang relief operations ng kanyang malasakit team sa mga biktima ng lindol sa lalawigan ng Cebu. Kaya din sa mga sinalanta ng bagyo sa Masbate pati na sa ilang bahagi ng Luzon. Naranasan mismo ni Senator Go at ang kanyang grupo ang malakas na lindol na yumanig naman sa Davao Region. Kasalukuyan noong dumadalo ang Senador, Vice Chairman ng Senate Committee on Health sa pagbubukas ng Super Health Center sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental nang magkaroon ng malakas na lindol. Dahil dito muling nanawagan sa national government ang mambabatas na bigyang prioridad ang mga proyektong tutugon sa mga biktima ng natural calamities. Sinabi ni Senator Go na imbis na lustayin lamang ang national budget sa mga ghost projects at mga flood control, itulong ito sa mga biktima ng mga kalamidad. Bukas po ang aking opisina, handang tumulong sa abot ng aming makakaya. At ang pinagdadasal natin, maka-recover kaagad ang ating mga kababayan, makabalik kaagad sa normal. Tulungan po tayo. Dasal po ang kailangan sa ngayon. At kilala naman po Pilipino sa makikipagtulungan. Samantala, lalaki at babaeng tulak ng illegal drugs na huli naman sa bypass operation ng PNP sa Bayambang, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-chikamin sa ating mga kababayan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Bayambang Police Station ang mga suspect na isang 34 anyos na lalaking laborer na residente ng Bayambang at isang babae na 22 anyos na taga Mexico, Pampanga, kapwa street level individual matapos silang maaresto sa anti-drug by bust operation. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit katuwang ang 105 Mobile Company at Regional Mobile Force Battalion 1 1:30 ng madaling araw kahapon sa Porok 2, Barangay Tampog, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer at binenta ng mga suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng marked money at agad silang inaresto. Nakumpiska sa 2 drug suspect ang marked money at ang illegal na drogang nasamsam sa kanila ay tumitimbang ng 3 gramo na may street drug price na 20,400 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristertit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4, pinuri naman ang Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR matapos itong makapag-remit ng 12.7 billion pesos sa National Treasury nitong 2024. Tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa ginanap na 2025 Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC Day sa Malacanang Palace. Pumangatlo lamang ang PAGCOR sa listahan ng mga GOCC na may pinakamalaking remittance noong nakarang taon. Nauna sa kanila ang Land Bank of the Philippines na meron 33.5 billion pesos remittance. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman nakalikom ng 18.9 billion pesos. Nakabuang 12.7 billion remittance ng PAGCOR, 8.45 billion pesos dito ay mula sa mandatory 50% share mula sa net income ng ahensya, habang ang 4.22 billion pesos naman ay advance remittance o paunang bayad na katumbas ng 25% ng susunod pang obligasyon. Tiniyak naman ni Chairman Tenco na mananatiling katuwang ang PAGCOR ng Department of Finance sa pagpapatatag ng pananalapi sa bansa at sa pagsuporta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan. 25 makalipas ang alas 4. Oy mga mamis! O pwede pa rin tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tensa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog. Mamigay muna tayo ng pera. 2,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ano yang ating mahiwagang tunog? Basta yan po ay... wala pa pala akong clue na binibigay. mamaya, bang ano ninyo? Basta ang ating sagot. Ang sagot po sa ating mahiwagang tunog, medyo may kahirapan ho yung pinapahulaan sa atin ni Tunog Master Mabel Aribi. Sandali, hanapin ko lang. Anyway, ang inyo pong mga sagot, ito. Ginagamit nga sa ano. Dalawang items ito na parehong pwedeng di baterya o pwedeng di kuryente. Ayan, ginagamit po sa komunikasyon. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, na ba kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Kaya habang kayo'y naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! At saka mayroon tayong bagong pakahantas mamaya, Word of the Day naman. Ayan ang hahanapin sa iyo mamaya ni Sherwin Alparo. 8 buwang buntis na gumagamit ng droga. Sus, may Ginoo. Kabilang sa aresto sa 4 na individual sa ikinasang drug bypass operation sa Orion, Bataan. Buntis na, gumagamit pa ng drugs. Dito kaki na rin pati yung kanyang isisilang. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ng mga tauhan ng Orion Municipal Police Station Drug Enforcement Unit ni Police Major Bantay Jalman sa kinasang bypass operation alas 2:20 na madaling araw ang 4 na katao kabilang ang isang 8 buwang buntis sa Barangay Bantan, Orion, Bataan. Kinilala mga sospek na naaresto na pawang magkakamag-anak at kapitbahay sa lugar na sina alias Rica, 30 anyos, na 8 buwang buntis, alias Nikki, 35, alias Arthur, 62, at alias Gio, 45, na pawang mga residente ito ng nasabing barangay. Naaresto si alias Rica na target sa operasyon matapos makabili dito ng isang sasya ng hininalang shabu ang isang pusher buyer kapalit ng 500 mark money. Habang naaktuhan naman gumagamit ng illegal na droga ang 3 nabanggit na suspect sa isang patch session sa lugar. Nasamsam mula sa kanila ang 6 na sasya ng hininalang shabu na tumitimbang ito ng humigit kumulang sa 1.7 gramo at may halagang 7,200
176 pesos kasama ang mga drug paraphernalia at isang cellphone na gamit sa transaksyon sa droga. Sinabi ni alias Rica na buntis ng 8 buwan sa DCRS na kagagamit lang din niya ng droga nang makabilang siya sa naaresto. At ngayong Lunes, ang mga naaresto isa sa ilalim sa inquest proceeding sa Provincial Prosecutor Office para sa kasong isasampang paglabag sa drug law. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 29, makalipas ang alas 4, ibinida naman ng SM Hotels and Convention Group. Fully equipped ang kanilang mga kusina para maiwasan ang pagkaksaya ng pagkain sa harap ng lumulubong kakulangan ng supply ng pagkain o threat sa ating food security. Sa tulong ng teknolohiya, ipinaiiral ngayon ng SM Hotel and Convention Corporation ng accurate forecasting, maingat na produksyon at cooking techniques para makatulong sa pagpapanatili ng pagkasariwa ng pagkain. Bahagi ito ng Plate for the Planet program ng SM Group na inilunsad sa Pico Sands Hotel at Taas Vista Hotel noon pang 2019. Naglalayon itong paigtingin ang waste management efforts ng SM Hotel. Ang inisyatibang ito ay bilang suporta pa rin sa nagpapatuloy na aksyon ng Department of Environment and Natural Resources at ang iba pang mga stakeholders para mabawasan ang food waste. Kaya din ang kontribusyon ng ito sa pagdami ng problema sa mga landfill. Pinahihinto na ng National Privacy Commission ang kumpanyang Tools for Humanity o TFH, ang entity sa likod ng World App at Orb Identity Verification System. Sa inilabas na cease and desist order ng NPC, tinukoy nito ang paglabag ng Tools for Humanity sa Data Privacy Act of 2012 dahil sa biometric data collection. Sinabi ni Jose Aminito Bellarmino II, Deputy Commissioner ng NPC, matagal nang humihikayat ang TFH sa ilang mga Pilipino na sumailalim sa iris scan, face scan at iba pang biometric data collection kapalit ng insentibong 2,000 piso o pwede pang tumaas na hanggang $100 o 5,600 pesos na halaga ng World Coin cryptocurrency sa iba't ibang collection points sa bansa. Nakapagtayo rin umano ang TFH ng 31 orbital kiosk kung saan kinukolekta nito ang pribadong datos ng mga individual kapalit ng nasabing cryptocurrency na maaaring gawing pera sa pamamagitan ng pag-download ng World App. Higit ng NPC, hindi malinaw ang pagpapaliwanag ng the Tools for Humanity sa mga taong sumasailalim ng kanilang biometric data collection, partikular na sa layunin, lawak at tagal at iba pang mga detalye ng data processing nito na paglabag sa right to information at transparency. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan mag-mount din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga suki nga pala natin nakatutok sa radyo natin. Aba, malapit po ang deadline ha. October 15 po ang deadline para po sa inyong pagnonominate ng mga reporters natin, anchor o mga program ng radyo natin ha. Sa Radyo Natin Excellence Awards 2025. Pwede ho ninyong inominate ang mga paborito ng DJ, announcer, news reporter, pati na mga paborito mong programa ng radyo natin ha. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang aming official Facebook page, Radyo Natin Nationwide, o kaya dumiretso na sa website na radyonatin.com
radyonatin.com/awards. Tapos i-click ho ninyo yung A Guide to Radyo Natin Excellence Awards. Paano mag-nominate? I-click ho ninyo yung mga link sa mga kategorya. Pagkatapos isumite. Ang pwedeng mag-nominate sa lahat ng mga categories pero hindi allowed ang duplicated nomination. Yung nominator ay mananalo din kapag nanalo yung kanyang ninominate. Ayan, So ano pang iniintay ho ninyo? Tatanggap kami ng nominations hanggang October 15, 2025 lamang. Magandang umaga, Pilipinas! 1.7 million pesos na halaga ng shabu naman na kumpiska sa MSU Maguindanao del Norte Campus. May isang patay, may dalawang nakatakas. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Humigit kumulang sa 250 gramo ng shabu na may halagang 1.7 million pesos ang nakumpiska sa campus ng MSU Maguindanao del Norte sa inilunsad na drug bypass operation ng pinagsanib puwersa na pinamunuan ng Provincial Police Drug Enforcement Unit sa Poblacion 2, Maguindanao del Norte. 3 drug suspects ang lumutang daladala ang droga nang bigla manong kinutuban ng isa sa mga drug suspect at agarang bumunot ang baril at pinaputokan ang police operative dahilan ng palitan ng putok hanggang sa bumulagta ang isa sa mga suspect na kinilala lamang sa alias sa Dats habang nagawa namang makatakas ang dalawang suspect. Labis sa mga nag-alala sa seguridad ng kanilang mga anak ang mga magulang lalo na sa loob ng campus ng MSU Maguindanao del Norte na ganap ang palitan ng putok. Sa ngayon, itinuturing ng high-value individual sa mga nakatakas na patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. 36 makalipas ang alas 4, nanindigan si Bureau of Customs Commissioner Ariel Pumaceno na nananatiling buo ang commitment ng Bureau of Customs sa malinis na tapat na serbisyo publiko. Kasunod ito ng inilabas na 2025 U.S. State Department Investment Climate Statement Report kung saan tinutukoy ang pangingikil at korupsyon bilang barrier sa mga potensyal na pamumuhunan sa bansa. Ayon kay bagong Customs Commissioner Ariel Pumaceno, bago pa man lumabas ang US report ay sinimulan na niya ang mga reforma sa institusyon sa pool ng kanyang pag-upo para tugunan ang naturang issue sa loob ng kanyang first 100 days bilang commissioner. Kabilang na dito ang no-take policy na maigpit na nagbabawal sa anumang uri ng bribery sa kanilang tanggapan, mas pinigting na disclosure requirements at pagban sa lahat ng mga BOC personnel na humawak ng anumang negosyo o financial interest sa customs brokerage operation. Sinabi ng ni Pumaceno, bagamat siya po ay bago pa lamang sa pwesto, ang mga ito ay hindi reactionary kundi proactive measures na nakaangkla sa kanilang layunin na makapagbigay ng malinis at maayos na serbisyo sa mga Pilipino. Lumagda naman sa isang memorandum of agreement ang Bureau of Customs at ang Federation of Philippine Industries upang paigtingin pa ang kanilang joint efforts para malabanan ang smuggling, undervaluation at unfair trade practices. Habang tinitiyak ang mas mahigpit na pagsunod sa Philippine National Standards at maprotektahan ang lokal na mga industriya. Ang kasunduan ay nagdaan ni Customs Commissioner Ariel Pumaceno at FPI Chairperson Elizabeth Lee. Ginanap ito sa FPI Business Summit sa Maynila. Sa ilalim ng MOA, ang mga accredited industries technical experts mula sa FPI ay tutulong sa BOC sa pag-inspeksyon at pagsubaybay sa mga high-risk shipments sa buong bansa. Nangako naman ang kawanihan na kaagad na tutugon sa report ng ITE sa loob ng 7 araw, mag-share ng non-classified shipment data para sa risk profiling at mag-issue ng guidelines sa loob ng 10 o 60 araw alinsunod sa Customs Modernization and Tariff Act at Data Privacy Act. Samantala ang FPI naman ay magbibigay ng mga qualified expert, maninindigan sa mahigpit na integridad ng standards at titiyakin ang confidentiality ng lahat ng mga impormasyon mula sa panahon ng pag-inspeksyon. Ang BOC FPI Joint Monitoring Committee ay magpupulong kada quarter upang subaybayan ang performance, review compliance at public annual report na naka-highlight ang mga pangunahing accomplishment at mga challenges. Binigyan din ng Pumaceno na ang panibagong partnership sa Philippine
Federation of Philippine Industries ay higit na magpapalakas sa mga frontline units upang malabanan ang illicit trade. Kumita naman ang Bureau of Customs ang halos 107 million pesos mula sa public auction na mga nakumpiska at inabandonang consumer goods, fuel products, industrial materials at furniture sa iba't ibang daungan mula July hanggang September. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Pumaceno, ang pampublikong auction na pinangasiwaan ng Auction and Cargo Disposal Division ng BOC ay nagbunga ng kabuuang 106,926,450 na ambag sa revenue collection ng gobyerno. Sinabi pa ni Pumaceno na ang nalikom na pondo mula sa public auction ay susuporta sa national programs at fiscal stability. Alinsunod dito sa Customs Modernization and Tariff Act at iba pang kaugnay ng mga batas sa kawanihan na inaatasan ng BOC na i-dispose ang mga nasamsam at mga inabandonang mga produkto sa pamamagitan ng public auction, negotiated sale o kaya ay donasyon. Samantala, sa iba pang mga balita, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck sa National Highway. Ito po'y sa San Jose, Northern Samar. Driver at angkas parehong nagtamo ng malalang sugat. Kaya ingat po sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Nagtamo ng malalang sugat sa katawan ng isang driver at angkas nito nang sumalpok ang minamanihong motorsiklo sa kasalubong na elf truck habang binabaybay ang kahabaan ng National Highway. Nangyari ito kahapon sa National Highway ng Barangay Layuhan, San Jose, Northern Samar kahapon ng tanghali. Ang dalawang sugatan, parehong construction worker at parehong residente ng Baras, Rizal. 24 na taong gulang itong driver at 18 taong gulang naman ang angkas. Sa ulat ng PNP San Jose, magkasalubong ang dalawang sasakyan. Nawala ng kontrol ang driver ng motorsiklo sa pagdadrive dahil sa sobrang bilis daw ng pagpapatakbo o pagmamaniho. Pakurbada itong daan at na-aksidente na ng sasakyan ang naitala dito. Ayon sa PNP, nag-overshoot ang motorsiklo at sumalpok sa kasalubong na elf truck. Ligtas naman ang driver na nasabing truck na residente ng Happy Valley, San Vicente, Santa Ignacia, Tarlac. Samantala, parehong sugatan ang backrider at driver matapos na tumilapon dahil sa lakas naman ng impact. Agad na isinugod ang dalawa sa Northern Samar Provincial Hospital gamit ang ambulance ng MDRRMO San Jose, Northern Samar. Kasalukuyang nasa istasyon naman ng San Jose Police ang driver at ang nasabing truck. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Isinutulong ni Senator Bongo ang mas malakas na pagtutok ng gobyerno sa sports tourism at grassroots athletic development upang mailapit ang bansa sa mga oportunidad na manalo. Kaya kinakailangan talaga ng training opportunities ng mga local communities para makapag-produce ng mga world-class na mga atleta. Sa budget deliberation ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board at ang Philippine Racing Commission, nanawagan si Senator Go na magtatag ng mga regional sports training center upang gawing mas accessible ang mga athletic opportunities sa mga kabataan sa buong bansa. Ginit ni Go na nais niyang magkaroon ng sports training center nationwide upang mabigyan ng sapat na atensyon ang ating mga atleta. Malaki niya ang tsansa ng Pilipinas at kaya tsaka mahal din yung ticket para makapunta pa ng Maynila ang ating mga atleta. Kaya dapat lamang po ilapit ng serbisyo ng gobyerno sa kanila. Binanggit din ng senador na maraming promising athletes mula sa mga rural communities ang napipilitang bumiyahe ng Maynila para lamang magkaroon ng proper training. 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ayan po yung tinatawag na dalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya napapanubalik po nito ang lakas ng ating immunity.
Bukod dyan, nakatutulong din ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising sa kinabukasan. Ayan, ha? Ang ultamayo po ay hindi po gamot. Yan po ay isang food supplement. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, Curamed at HB1 Plus Pharmacy. At syempre, sa Mercury Drug. Pero wag natin kalimutan kung meron pa tayong mga concerns, pwede ho tayong mag-text. Pwede ho tayong magpadala ng mensahe sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayong naka-standby dyan. Ito pang good news Kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 45 makalipas ang alas 5, lalaki kritikal matapos pagbabarilin ng nakaalitan dahil sa away sa lupa sa bayan ng San Miguel, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki kritikal matapos pagbabarilin dahil lang sa away sa lupa sa bayan ng San Miguel, Leyte. Ito ang sinabi ni Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr. Kinilala ang biktima na si alias Kaloy, 47 anyos, residente sa naturang bayan. Nakilala naman ang suspect si alias Tindoy, 65 anyos, residente ng barangay Bahay, San Miguel, Leyte. Nangyari ang insidente sa barangay Bagakay sa San Miguel. Sa investigasyon ng PNP, ang anak ng suspect ay nagtatayo ng bahay sa lupa kung saan ang biktima ay administrator sa naturang lupain na pagmamay-ari ni Eulogio de los Santos. Pinahinto ng biktima ang anak ng suspect at kinompronta naman ang suspect dahil dito nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Nagresulta nga kumuha ng baril ang suspect at pinagbabaril ang biktima. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itinakbang biktima sa ospital sa Tacloban para malapatan ng kaukulang lunas, samantalang suspect na aresto ng kapulisan sa ikinasang manhunt operation na kumpiska ang isang kalibre 45 na baril, isang magazine at mga bala. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX kasama na natin. Director, magandang umaga. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo. May buntag. May buntag. Number one, Director, may kalakasan yung mga naramdamang mga aftershocks sa kahapon nasa Mindanao ako. Talagang ramdam na ramdam mo yung mga aftershocks. Ano ito? Kambal o bahagi pa rin ng aftershocks lang din? Yung kambal natin would be yung magnitude 6.8 at saka magnitude 7.4 noong October 10. Ngayon yung the rest ay mga separate events yan, hindi lang po sila connected. In fact, kaninang madaling araw nakapagtala po tayo ng magnitude 5.8 sa Cebu, which is part of yung aftershock ng magnitude 6.9 event ng September 30. So, in-expect naman natin yan kasi 6.8. Yung aftershock na in-expected would be 1 degree lower than the main shock. So, 5.8, again, hindi naman surprising yan kasi nga, yung 6.9, ang Lindol, we expect the aftershock to be around 5.9. So, ito yung aftershock niya is 5.8. Paano natin nasabing kambal? Magkaiba yung fault na gumalaw? Yung sa yung doblet, yun yung magnitude 7.4 at saka magnitude 7.8. Yung doblet kasi nangyari yan when two big quakes of almost the same strength occur in close in time and location but they are separate events. Hindi po ito yung main shock and aftershock. Kasi again, ang definition natin ng aftershock is it should be 1 degree lower than the main shock. And this is no sa Philippine trends, and this is not this is not unique sa Philippine trends. This is not unique in the Philippine trends because it happened before. Noong say for instance in 1992, meron tayong doblet then magnitude 7.1 and magnitude 7.5.
separated by just 26 minutes and it generated small tsunamis. And then noong 2023, sa may hinatuan, December 2, kung naalala niyo po yun, mag 7.4. And then meron din tayong few days after, mag 6.8 naman. So it's the same magnitude nung nangyari nung October 10, mag 7.4, mag 6.8. Okay. So, yes sir. Director, alam mo, pagka ganitong may mga malalakas na mga pagyanig, kinakabahan tayo dahil nga hindi pa naaalis yung trauma namin nung 2019, yung Big 3 na magkakasunod dyan po sa Mindanao. Yung fault na gumalaw sa Manay is different from the fault na gumalaw noong 2019. Yes, yung 2019, apat po yun, hindi tatlo. Big 4 ba yun? Yes, apat, mga malalakas na paglinggol dito sa Manay, ano yun, dagat yun. Okay. Dito sa October 19 mga on-land active faults, apat sila magkakatabi-tabi. Tapos nagkaroon ng stress transfer. Yun yung tinatawag natin na yung kapag may isang event, tapos nag-trigger nag-release ng energy and na-absorb ng kabilang event. Ng kabilang fault. But these faults have to be very close to each other, mga 5 kilometers lamang. Susmig, oo. So, sa ngayon, hindi naman nagpapakita ng action yun, ha? Medyo nag-stabilize na sila, yung mga fault na yun noong 2019. Yes, that's right. It will probably take several more years or probably decades. It's not, bago kasi ang pag-generate kasi ng lindol, it takes several years bago ulit ito, not just years, it will take several decades bago ulit mag-store ng energy, and kapag na-overcome na ng stress yung friction, saka na lang dadalaw. Okay. Dok, may mga rekomendasyon kasi yung mga magulang, hindi lamang dun sa mga nilindol na area, kundi sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang sabi nila, baka naman po pwedeng ang DepEd mag-shift na muna sa modular learning methods, sa ibang mga alternative learning methods, habang nagsasagawa tayo ng integrity test sa mga building. Would PBOX recommend the same? Well, again, it's really the call of the DepEd. Pero kami support anything na ma-check yung integrity ng mga buildings natin. In fact, meron tayong collaboration with DepEd, which is Plan Smart for Safe Schools. So, this will be launched, I think, on November. But we already have a collaboration for DepEd, and then para ma-identify yung mga safe places kung saan pwedeng magtayo ng mga buildings. Why November pa? Hindi, ano na yan, sir, yung launching. Okay. Pero ongoing na yung yung paperwork, everything, yung namin ng, anong tawag nun? Yung kasi it's an app. So ginagawa yung app. Ginagawa yung app. And then, yes, that's right. So nasa process na tayo ng pagkakumpleto ng data na ilalagay doon sa app. So ibig sabihin, one click away lang din. That's right. Okay. Para ma-check natin. Yes. Oo. Gaano ba ang mga nagtatayo ba ang DPWH ba pagka nagtatayo ba ng school building, kumukonsulta din ba sa PBOX? Well, kumukonsulta sila, humingi sila ng data sa amin. So halos every month dati nakakatanggap ako ng request. Okay. For certification. So I suppose ginagamit nila yun kapag nagpapatayo sila ng mga buildings. So, we're guaranteed na walang anumang learning facility o structure ng eskwelahan, private, public. Paano mga private schools nga pala? Do they do the same? I think so, kasi requirement naman yan kapag nagpapatayo sila ng building, required silang kumuha ng EGAR, and then of course certificate sa building permit nila they have to secure certification from us. Like dati pumupunta pa sila, ngayon yung iba kasi again yung sa Hazard Hunter PH natin, pwede nila ma-download yung assessment natin. So nando na sa Hazard Hunter. Okay. Para doon sa mga
Okay. Yung assessment natin dyan is already considered an official document. Okay. So, hazard hunter up ha, doon sa mga magpapagawa kahit yan hindi ho permanent structure, check ho ninyo, baka mamaya nagtayo ho kayo sa isang fault system, di ba? Malaki ang chances na magkaroon ho ng paggalaw yung lupa, maapektuhan yung integrity ng inyong itatayong mga structure. Ito pa, ewan ko, mukhang hindi yata makontento ang kalikasan. Kumusta ho si Bulusan, Doc? Sa Bulusan, again, nagpalabas tayo ng advisory kasi dumami yung earthquakes. Pero for the past 24 hours naman, yung Bulusan ay meron tayong naitalang lindol and mga kukunti na lamang, unlike nung previous day. Ngayon meron tayong 25 volcanic earthquakes. 25? So, bumaba from 55, 25 na lamang. Okay. So, nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan. So, ganitong range ng yung mga paglindol ay expected na rin. So, it's alert level 1 status. Okay. Ayan, medyo at least may mga positive development tayo na ipaparating sa ating mga kababayan na Direktor. Last question na. Na-release na ho ba yung hinihingi nyo yung hazard pay additional na pondo para sa ating mga scientists? Well, again, hindi pa tayo nakapag-meet with yung sa Senate natin. So, yung budget natin hindi pa, again, nasalang. But sana nga, yung sa period of amendment, madagdagan yung budget ng ating opisina. Oo nga, dapat lang. Ganito ha, sa dami ng problema kinakaharap ho ninyo ngayon, kinakailangan talaga dagdag na pondo para po sa PBOX, para po sa ating mga scientists. Dr. Toto, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Good morning. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming tanggapan. Ingat po, Direktor. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang Direktor po ng PBOX. Magandang umaga, Pilipinas! At doon ho sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, baka po pwede ho, wag na tayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Suportahan ho natin ang ating mga magniniyog, ang ating mga magsasaka dito po sa Pilipinas. Partikular na po ang Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad ng kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman daw po ay ating tangkilikin. Kaya kung kayo pabiyahe pabalik ng Pilipinas, huwag nang imported. Meron ho tayong gawang Pinoy. Yan po ang Tangerine Chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po alas 5 ng umaga, sumama na rin ang ilang grupo ng mga sundalo sa Madagascar sa libo-libong mga nagpoprotesta laban sa korupsyon sa kanilang bansa at sa liderato ni President Andry Rajoelina. Nakiisama sundalo sa libo-libong mga kabataan nagpoprotesta sa May 13 Square sa Antananarivo. At ahasang tumangging sundin ng utos na barilin ang mga relista. Panawagan ng mga ito, magkaisa lahat pati ng mga pulis at huwag pabayaan ang paggamit ng baril para sa kanilang mga kababayan. Sa pinakahuling ulat ng United Nations, sumabot na ng 22 katawang namatay simula ng ilunsad ang tinatawag na mga Gensei protests noong September 25 laban sa korupsyon sa Madagascar. Magandang umaga, Pilipinas! 2 drug personalities timbog sa mahigit 300,000 pisong halagang iligal na droga. Yan po ay sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Magnabigat Romy. Natimbog ang 2 drug personalities at nasamsam naman ang higit sa 386,000 pisong halaga ng iligal na droga sa magkaiwalay na anti-drug operations sa Benguet, Ifugao at Baguio City.
sa 22 plantasyon na marijuana na tinamnan ng 1,600 fully grown marijuana plants at 100 marijuana seedlings na nagkakalaga ng 324,000 piso ang nadiskubre at tuloy ang winasak ng mga operating troops sa barangay Takadang, Kibungan. Sa Baguio City, isang 31 anyos na lalaking street-level individual naman ang natiklo sa bypass operations ng PNP sa barangay Lower Magsaysay, Baguio City. Ito matapos magbenta ng isang sachet ng shabu na may timbang na 2.72 gramo na nagkakalaga ng 19,856 pesos sa isang operatiba na umaktong posture barrier na kumpiska sa kanyang isa pang sachet ng shabu na may timbang na 5.81 gramo at standard drug price na 39,508 pesos. Samantalang sa Ifugao, naaresto naman ng 41 anyos na street-level individual matapos magbenta ng 3 sachet ng shabu na may bigat na 0.43 grams na nagkakalaga ng 2,924 pesos sa barangay Tungod, Lagaw, Ifugao. Ang mga suspek at nakumpiskang kontrabando ay nasa pangangalaga ng mga operating units. Sasampahan sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito sa Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Ma'am Evan Lang at sa iba't ibang panig pa ho ng Amerika. Happy birthday nga pala kay Alan Encarnacion. Actually, bukas pang birthday niya. Ha? Happy birthday sa ating kaibigan si Alan Encarnacion. Siya pala magig P58 na. At least honest siya sa kanyang edad. Sa bagay, si Alan naman mukhang 57 pa lang. Ha? Ayan. Ka-birthday din niya, actually nauna, si Mayor Guard Montojo ng Romblon. Mayor Guard, maganda umaga sa inyo dyan sa radyo natin Romblon. Ha? Si Mayor Guard ay nagdiriwang din ang kanyang birthday. Ha? Binabati din siya siyempre ni Bukal Bing Solis ng Romblon. At congratulations kay Dr. Yeye Manawis at ng kanyang team dyan sa Fair Cargo ng NAIA, no, ha? Sa pagkakasabat ng malaking shipment na naman ng illegal drugs. Ha? Congratulations sa grupo ni Dr. Yeye Manawis dyan po sa NAIA Fair Cargo ng BOC. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Lunes tayo ngayon, huwag niyong kalimutan, 13 ng Oktubre 2025. Ang mga walang pasok lang sa National Capital Region ay public schools. Depende na daw sa discretion ng mga private schools kung magsususpindi sila. Kaya lang maraming mga private schools pa rin ang nagtuloy ng klase dahil sabi nga nila kulang na yung school days. Ano, ha? Balik na sa 14 hanggang 15 pesos per kilo ang farm gate rice ng bagong aning palay matapos bumagsak ito ng 10 piso kada kilo. Ayon sa mga palay traders ng Intercity Industrial Estate sa Bukawi, Bulacan, bumibili na ngayon ang mga rice trader ng 18 hanggang 19 pesos per kilo para naman sa clean and dry palay. Hindi yung kaharvest. Iginiit pa rin ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG na ang naturang halaga ay mababa pa rin. Kumpara naman sa presyo ng National Food Authority na bumibili ng 17 hanggang 18 kada kilo para sa bagong ani. Habang mabibili naman sa 23 pesos per kilo ang clean and dry na palay. Ayon kay SINAG President Rosendo So, hindi pa rin kumikita ang mga magsasaka sa kasalukuyang presyo. Dapat niya nasa 17 pesos per kilo ang minimum farm gate price ng palay para kumita ang mga magsasaka. Hindi daw po sapat yung 15 pesos. Iminungkahi din ito na itaas sa 45% ang taripa sa mga imported rice upang tumaas pa ang presyo ng lokal na palay. Samantala, inilutang naman ni Senator Win Gatchalian na 3 sa top 15 contractors ng flood control projects, mga kontratista rin sa mga farm-to-market road projects sa bansa. Ayon kay Gatchalian, irerekomenda ng Senate Committee on Finance na masilip din ito ng Independent Commission for Infrastructure. Una nang sinabi ni Gatchalian na halos 3 times overpriced ang mga farm-to-market road sa bansa.
Karamihan din niya sa mga ito ay hindi naman maayos na naitatayo o di kaya hindi talaga nagagawa ng naayon sa plano. Yung mga farm-to-market roads pala, yung iba doon hindi naman farm-to-market roads, parang road dike, parang dumadaan sa palaisdaan. Hindi siya nagawa ayon sa intention na farm-to-market roads. Kaya nakakagulat na biro mo 10,000, biglang 300,000 yung cost. Salamat naman ho, napansin nyo na yan. Maganda umaga, Pilipinas! Bakit tataka pa ba kayo na ang daming binuksang mga farm-to-market roads no? Pero ang nakakadaan pa rin, mga habal-habal lang, kabayo, kangga, gano'n. Samantalang yung budget, pwede na sanang dumaan ng multicab. Ay, sus may buhay to. Salamat, naimbestigahan na rin ho yan, ha? Isunod niya na rin yung mga ghost receipts na humahantong sa ghost collection. Pero ito hindi ho ghost ang ating inaasahang sama ng panahon sa mga susunod pang mga araw, no? Pero mabuti na lang itong weekend, maganda hong panahon, ha? Kasama na natin si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. So ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na gagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa eastern sections ng Luzon at Visayas. Dulot nito, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Rizal at Quezon. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ngayon, meron tayong binabatayang low pressure area sa labas ng ating PAR at patuloy po natin itong minomonitor. So ngayon, mababa pa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, posible pong tumataas ang kanyang chance na maging bagyo at pumasok ng ating PAR. Sakali maging bagyo po sa loob ng PAR, tatawagin po natin itong Ramil. Ramil. Yan po na latest dito po sa... Yes po, sir. Ramil. Teka muna, nasa may bandang Mindanao siya, no? Yes po, opo. Sa may baba ng Mindanao. Ano ito? Walang pinanggalingan? Talagang doon lang originate yung LPM? Cluster po siya at naging low pressure area po. Oo. Anong speed nito sa ngayon? Wala pa? Sa ngayon po, wala pa po. Pero pag nakikita po natin, posible po siyang pumasok ng PAR po natin by Thursday or Friday. Thursday or Friday. Opo. Sus, may ginoo siya. Sige. Kung kailan swelde, ano ha? Magpapaaga pa naman sana ng pangregalo yung ating mga kababayan. Ayan. Sige. Walang nakataas na gale warning, Ma'am Chanel? Wala po. Wala pa. Sige. Thank you, Ma'am Chanel. Salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Anomalya sa farm-to-market roads, iimbestigahan na rin ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon po kay Senator Erwin Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond at Paasar, 28 Raymond. Isasama na ang anomalya sa mga farm-to-market roads na iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang tiniyak ni Senador Erwin Tulfo na siyang itinalagang acting chairman ng makapangyarihang komite. Ayon kay Tulfo, marami na silang naririnig na issue sa farm-to-market roads na kabilang din sa negosyo ng ilang politiko at kontraktor maliban sa flood control. Nilinaw ng senador na sa issue ng flood control ay tuloy ang hearing at kasama ditong pag-uusapan ang natisod niyang 1.6 billion pesos na ghost flood control project sa Samar area at ang kontraktor ay mula din sa Bicol Region. Susunod ay patadalhan na ng imbitasyon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Sa kanyang pagtaya ay maring magkaroon ng dalawa pang hearing sa flood control bago mag-focus sa farm-to-market roads at iba pang isyong lalabas. Nauna nang ipinahayag ni Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance ang kagustuhan na paimbestigahan sa Blue Ribbon at Independent Committee on Infrastructure o ICI ang issue ng farm-to-market roads dahil sa taong 2023 at 2024 pa lamang ay nakita nilang nagkaroon na ng overpricing na 10 billion pesos at ang pinakamalaking rehiyon na nakinabang ay ang Bicol Region o Region 5 at Eastern Visayas o Region 8 na parehong hindi naman rice-producing region. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oy, isunod na rin ho natin yung mga irrigation canal. Ay,
sus, may ginoong buhay to. Paano naman magiging maganda yung produksyon ng palay natin kung ang irrigation canal 1 foot by 1 foot lang? Ay, sus ko. Diba? Ang dami niyan. Tapos dumadaan syempre sa mga private farmlands. Hindi sila nagbabayad ng right of way. Okay lang kasi magkakaroon ng patubig. Kaya lang kung ang gagawin namang irrigation canal 1 foot by 1 foot lang, mabagsakan lang ng isang bunga ng nyug. Tigil na yung daloy ng tubig. Inalmahan ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Agriculture sa Region 8 ang pahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian na manoy hindi kasama sa DA Master Plan ang mga farm-to-market road projects na iniuugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa Tacloban City. Batay sa ulat ng DPWH Tacloban City District Engineering Office at DA Regional Field Office 8, parehong sumailalim sa kompletong verifikasyon, design review at cost evaluation ng DA ang mga proyekto sa Barangay 93 Bagakay at Barangay San Roque. Patunay na ito'y bahagi ng opisyal na programa ng DA para sa agrikultura at infrastruktura ng Eastern Visayas at saklaw ito sa mga road program. Ayon sa ulat, ang 25 million peso Bagakay FMR ay naglalayong magbigay ng mas maayos na daan sa mga magsasaka. Ganyan, hindi pa ito nasisimulan dahil sa isyu naman ng right of way sa pagitan ng DOH PITAC at ang Manobo Tribe. Wala pang inilalabas na pondo dahil suspended pa ang proyekto ayon naman sa DPWH Region 8. Samantala, ang 99.5 billion pesos naman na San Roque FMR Phase 2 ay 92% nang tapos at may dagdag pang slope protection at drainage work upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Target itong matapos sa October 30 ng taong kasalukuyan. Iginit ang dalawang ahensya, lehitimo at bahagi ng DA Farm to Market Road Development Program ang mga proyekto. Ang panatang ay hindi magkakatugma at ito po ay maayos na ipinatutupad ng interagency planning at nagkaroon din ng field validation ayon naman sa DA Region 8. Nag-ingay kagabi sa Forge Park sa Makati City ang mga rallyista na tumutuligsa sa administrasyon sa pangunguna ni Cavite Port District Representative Francisco Kiko Barsaga. Habang nasa higit 2,000 pulis naman ang pinakalat sa lugar. Pasado alas 11:30 ng gabi nang dumating si Barsaga sa Buendia Gate ng Forbes at sinalubong ng sigawan. Kabilang sa maririnig ang pagpuri sa mababatas at ang panawagang Marcos resign. Ayon kay Barsaga, nagdesisyon silang gawin sa Forbes Park ang rally dahil doon na niya nakatira sina dating House Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Iginit nito na target din nila ang mga magnanakaw upang mapakulong at maibalik ang pera ng taong bayan. Kasama sa demonstrasyon ang anti-administration personality na si Attorney Jimmy Bondoc. Pinangunahan ni Barsaga ang rally ilang oras bago siya humarap sa House Committee on Ethics ngayong Lunes. Handang magpakulong si Cavite Port District Representative Elpidio Kiko Barsaga Jr. kasunod ng ikanasan nitong kilos protesta ng walang permit sa labas ng Forge Park Village sa Makati City kagabi. Sa ambush interview ng DCRH kay Kiko Barsaga, ganit nitong kailangan nilang targetin ang puso ng korupsyon hindi lamang sa Mindiola o sa Malacanang kundi pati na rin sa mga pribadong ari-arian ng mga politiko. Punto nito kung makatutulungan niya na siya'y maikulong at maituturing itong unfair kung ang mga magnanakaw naman ng bilyon-bilyong piso ang hindi ikukulong. Property of the politicians are. Okay, private subdivision, hindi siya freedom park, bawal magka-protesta, ano ba? Labas naman kami. Okay. Kung makukulong ako, edi pakulong niyo ako, but like, kung ako makukulong tapos yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi makukulong. Yung a bit unfair. Una nang sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, walang permit ang isinagawang rally ni Barsaga sa Forbes Park. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Port Avenue, Caloocan ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. By puntag ko yung Angel, umaba ng 190 ang presyo ngayon ng manok dito sa Port Avenue. Kaya yung mga magnegosyo ng pritong manok, Angel, ay nakapila para doon sa matalentong murang presyo ng manok. Posible pa raw itong bumaba ng 170 kung ang supply ay mababa pa rin itong linggong ito. Pero maaari rin tumas ito, depende sa supply pa rin sa merkado. Ang baboy na 360 ay ginawang na 350. Habang itong pork chop, ang giniling, ang pataulihan,
o yung nasa 350 pesos. Pero itong Liempo ko Angel ay tumaas naman hanggang 420 bawat kilo. Hindi naman nagbago ang presyo ng kambing, nasa 500 pesos pa rin, habang 450 naman ang presyo ng baka. Sa presyo ng isda, natiling 320 ang bangos, dagupan, ang galungbong, yung maliliit, ito yung original, ay 320. Pero yung galungbong na malalaki ay mabibilang 260 pesos. Habang itong tilapia ay nasa 120. Yung malalaki habang 90 pesos naman, itong huli ng Bulacan at huli ng Pampanga. Habang itong espadang dati mabibili mo lang ng 170, nasa 400 pesos pa rin yung bawat kilo. Habang itong bisugo tunay 220 at ang lapu-lapu naman 180 yung maliliit. Itong magagandang klase ng pag-steam ay 450. 200 naman yung salay-salay. Sa presyo ng gulay, mas tumaas pa konti itong presyo ng ampalaya dahil nasa 160 mula sa dating 120. Ang kalabasa ay 60 pesos. Kamatis tumaas din hanggang 180 pesos bawat kilo. Ang luya ay 120, ang sibuyas 160. Yung labanos Angel ay bumaba naman hanggang 80 pesos mula sa dating 120. Ang talong ay 100 to 120 pesos bawat kilo. Ang repolyo ay 80 pesos. Carrots 250. Bumaba na ito ng 200 kamakailan. Pero dahil sa kakulangan ng supply ay muling tumaas ito ng 50 pesos. Ang siling labuyo bumaba ng 300 mula sa dating 500. Ang siling panigang ay mula 60. Bumaba ng 60 pesos. Ngayon muling tumaas na hanggang 150 pesos. Ang siling makopa ay natiling 300 pesos bawat kilo. Ang bagyibis naman ay 90 pesos. Ang bagyo, itong Pechay Tagalog ay 90 pesos. Ang patatas ay 120. Itong Kenchay ay bumaba ng 300 mula sa dating 500 pesos. Itong broccoli ay from 400 ay naging 260 pesos naman ngayong umaga. Hindi naman ganong gumalaw yung presyo ng mga prutas habang ang bigas magsimula pa rin ang 40 pesos hanggang 60 yung red rice at ang pinakamahal ngayon yung dinurado 80 pesos. Sa presyo ng malagkit naman na bigas ay 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. So ito yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa 7th 4th Avenue. Dito pa rin sa Grace Park, Caloocan, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat Edwin Duque. Brother Manny ng Notre Dame of the Llagas, sandali lang po ha, maghahanap buhay lang tayo pagkatapos nag-uusapan natin. Kasi nga po marami hong mga magulang nagre-request ngayon na baka po pwede yung mga private schools magsuspindi na rin daw muna ng klase habang chine-check ho yung integrity ng mga structures. Ano, ha? Alamin ho natin kung ano ho naman ang posisyon ng mga administrador ng mga pribadong universidad, ano, ha? At ano hong take nila dito sa mga sinasabing mag-shift tayo muli sa modular learning. Oras muna, 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin, Brother Manny De Leon. Wala daw ho kayong audio. Mukhang nakamute pa ho si Brother Manny, ha? Good morning kay Mami D, Mami Durian Tan. Kumusta na ho kayo, ha? Binabati din natin si Nakasento, Jason, si Georgie, ano? At saka si Attorney Bong. Ayan, ha? Magandang umaga po sa ating mga suking nasa sektor ho ng pagsasaka, pagmamanok at pagbababuyan. Ayan, ha? Good morning. Good morning din kay Mayor Sen Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Doktora, kumusta ka na, ha? At saka thank you daw po sa inyong pag-alala doon po sa mga kababayan natin na apektuhan ng pagyanig dyan po sa Mindanao. Thank you. Siyempre kay Justice Energito, Justice Max De Leon, Justice Raul Villanueva, Justice Chief Justice Alex Mundo, Justice Maidas Marquez. Salamat po sa inyong mga pag-alala sa ating mga kababayan na apektuhan ng pagyanig dyan ho sa Mindanao. Ha? Maganda din kay
Oxygen Marie, good morning. At batiin din natin na magandang umaga si RD Dante Tan ng Caloocan. Ha? RD, kumusta na daw bang bahay nyo? Ha? Ayos ba yung inyong bagong mansyon? Maganda umaga, Pilipinas! Tayo natin kung maganda na ang signal ni Brother Manny. Si Brother Manny De Leon po ay Pangulo ng Notre Dame of the Jangas University. Brother Manny, good morning. Brother Manny. Ayan, teka. Brother, narinig mo ba kami? Hindi yata narinig ni brother. Walang paki-coordinate Malu. Wala, hindi marinig online na si Brother Manny sa via Zoom, pero wala yata siyang audio. Let's try it again. Brother Manny? Wala pa. Okay. Babalikan natin si Brother Manny. Balikan ko kayo ha. Mukhang hindi nyo kami naririnig. Pansamantalang paglilipat ng Davao Oriental Provincial Hospital sa bayan ng Manay, inumpisa na. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val? Kuya Angel, mula kahapon ng hapon ay sinimulan lang ilipat ang mga medical equipment o mga panggamit ng Davao Oriental Provincial Hospital o DOPH, ang district hospital na nasa bayan ng Manay. Ayon kay Dr. Ariel Maghari, ang medical chief ng DOPH, ang mga gamit ng nasirang district hospital ay pangsamantala munang ililipat sa isang regional health unit na nasa operasyon malapit lamang sa bumigay na pagamutan. Itong tinatawag Panay na Super Barangay Health Center na ginamit at itinayo noong panahon ng pandemic. Pansamantalang gagamitin muna ang Super Health Center para i-accommodate ang mga may sakit sa bayan ng Manay habang hinihintay ang konstruksyon ng bagong ospital na ipinangako ng national government. Sabi ni Dr. Maghari, mayroon na silang sapat na pondo para sa pagtatayo ng bagong estruktura sa loob din ng compound ng DOPH. Narito si Dr. Maghari. Mabakit na po natin lahat, mga pasyente, mga gamit, saka yung mga tauhan natin, mga staff natin. Pag wala na pong maiwan dito, so they can immediately push through with their plans. Ang source of funding ay saan ho manggagaling? Galing po sa DOH, meron po tayong EDSPEP na for this year, 2025, meron tayong 40 million po for the phase 2 itong front building. Saka meron din po tayong upcoming sa 2026 na another 30 million. Pero kanina andito rin po si Yusek Murillo. So ang sabi din niya, meron din po atang additional pa na 20 million galing ata kay Congress. Ngayong araw, Kuya Angel, ay nakatakdang magsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Davao Oriental at una sa pupuntahan ng Pangulo ang nasirang district hospital sa bayan ng Manay. Mula rito sa Davao Oriental, kasama ko pa rin si Litri Usada ng Love Radio Davao. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Amping diabal, ha? Maganda umaga, Pilipinas! O doon sa mga ipapadala nating mga evacuation, doon sa mga kits, emergency kits na ipapadala natin o mga ayuda, lagyan ho natin ng family alcohol para may panlaban din ho sila sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin araw-araw. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa emergency kits o household use. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Landline na lang daw si Brother Manny. Brother Manny, good morning. Brother Manny? Oh, Brother Manny? Yan. Okay. Yan, medyo malinaw. Mas malinaw na ho yung signal ninyo, Brother Manny. Brother, how's the school after nitong pagyanig ho dyan sa Mindanao? Well, dito sa Jensan, intensity 4 lang naman. So, hindi ganun kalakas yung intensity. So, okay lang po kami. Pero, nag-declare po ang aming LGU na suspended po yung face-to-face classes, pero online na, mag-online na kami. Teka, sabi nyo, malayo naman kayo doon sa epicenter. Opo. Pero bakit kayo nag-suspend din ho ng face-to-face?
For the next 2 days, October 13 to 14, para ma-expect din nila yung aming mga gusali na maging safe. Opo. Gano'n ba katagal ho yung structure ninyo, yung mga structures dyan sa campus ninyo, Brother Manny? Yung oldest namin is mga siguro 70 years na. Wow. Pero yung may latest kami, mga 4 years ago. Oo, pero meron naman kay College of Engineering dyan, di ba? Chine-check din ba Chine-check naman nila yung integrity ng building? Well, kami, nag-internal inspection na kami. Okay naman, wala namang mga crack. Even yung mga superficial, wala. Okay. So, we're confident na okay kami. Okay. Oo. Kaya kami napatawag, anong posisyon ng private schools and universities dito po sa Panawagan? Marami kasing mga magulang nagkaklamor na magkaroon na muna ng alternative mode of delivery ng edukasyon in the light of this recent earthquakes, dahil nga sa ma-check muna yung integridad ng mga eskwelahan. Sa mga public schools, meron ng utos na gano'n. What about sa private schools? Would that work? Well, hindi po kami sang-ayon na maging nationwide yung panawagan, no? Pero siguro kung granular yan, dahil may talagang nangyaring earthquake at talagang compromise yung structures ng mga building at saka yung safety ng mga mag-aaral, sang-ayon po tayo dyan. Pero yung blanket authority na magkakaroon ng suspension ng face-to-face classes nationwide, parang hindi advisable yan. Kasi ang bagyo, mapipredict natin kasi matitrack natin yung path ng typhoon. Yung earthquake, there's no way you can detect na it will occur on the particular moment, no? So there's no way PhilBox can determine that. Although alam naman ng PhilBox, mayroon naman silang mapping ng mga fault lines. So siguro paghandaan lang. But hindi naman pwede na i-declare mo na walang pasok face-to-face from one day to another, to a certain point. Kasi after that, ganun din ang mangyayari. Ibig sabihin, after December, for example, hanggang December yung suspension, you are not sure that in January walang earthquake na mangyayari. So parang hindi advisable. Pero lahat ho naman ng ating mga educational structures, sinisiguro nating malayo sa fault o sa mga fault system natin. Obligasyon naman yan ng Office of Building official na i-inspect yung mga buildings, no? Even sa construction pa lang ng building, dapat bago mabigyan ng building permit, yung structural design can sustain or maging resistant sa mga ganitong mga earthquakes. Maliban na lang yung mga intensity 7, intensity 8, medyo mahirap na yan, no? I-anticipate. Si Brother Manny ho, isa rin ho sa mga advocates ng preparedness program. Nakatuwang din natin sila nung siya presidente pa ng Marikina Maris dito po sa Metro Manila, doon sa ating mga programa for emergency preparedness. Pero Brother Manny, ang sinasabi ninyo, may posisyon din po ang COCOPEA na nagsasabi na hindi ganun kaperpekto yung alternative online learning natin. Ano hong basihan nun, Brother Manny? Well, yung COCOPEA, merong position about yung blanket authority ng DILG to arbitrarily declare no classes, no suspension of face-to-face classes because of adverse weather condition. Yun yung aming statement. Pero itong mayroong studies kasi na yung the loss of learning because of online and asynchronous modalities of learning. Kasi hindi pa naman perfect yung ating design ng ating curriculum in relation to asynchronous learning modalities. May problema pa tayo sa technology, availability, yung mga signals natin, mahina. At saka yung mga estudyante, hindi naman equipped ng mga iPhones or laptops na hindi naman lahat. Kaya mayroong loss of learning. Pero hindi naman natin pwede sabihin na
dahil may COVID or mayroong bagyo or mayroong baha, we cannot cancel face-to-face classes, no? So, mayroong disadvantages din yung asynchronous learning, eh. So, how are we going to address yung pong mga handicaps na yon ng asynchronous learning? Kasi obviously mukhang kinakailangan nyo yun ho talaga yung mukhang inevitable that we have to shift to that kind of system habang may mga threats nga po ng mga natural hazards. Well, yung blended learning is the perfect sana, no? Perfect yan na modality kasi you can have the best of two worlds, yung face-to-face at saka yung online. Lalo-lalo na sa mga situation na mayroong mga danger. Pero kung ang basihan lang ay yung dahil may panganib sa earthquake na hindi naman natin ma-predict, paano yan? We will be paralyzed by the situation, di ba? Mahirap yun. So siguro, ipagpaubayan na lang sa mga school heads at saka mga educators, mga practitioners, kung kailan in dialogue with the stakeholders, kung anong the best for the students sa mga ganitong situation. Sabi nyo nga, kami naman open sa dialogue, eh. Pwedeng granular, kasi mas kabisaan din yun. Dapat, hindi yung blanket authority at saka arbitrary yung decision. For example, yung hot weather, yung mataas, yung mainit, naka-aircon naman yung mga private schools. Bakit mo pagbawalan na magkaroon ng face-to-face? Okay. Anyway, lastly, brother, alam ko may mga initiatives ginagawa ang mga private schools, ang Kokopeya, ang Paasco, yung mga grupo ng mga private institutions natin to address this concern. Ano yung specific na suporta naman hinahanap ninyo sa gobyerno if there's such, o kung kinakailangan pa? Kasi hindi naman ho lahat malalaki. Hindi naman lahat Ateneo. Hindi ho naman lahat Kalasal. Marami din pong mga private schools ang nasa survival mode ngayon. So, are you receiving bukod ho sa GASPE, Brother Manny? Maliban sa GASPE, very minimal, no? Meron ng joke dyan, Angelo, na yung DepEd is not a Department of Public Education. At saka yung CHED is not a Commission on Higher Public Education. Na the private education is part of the educational system na dapat may complementarity. So, dapat tingnan ng gobyerno na itong mga private schools is not a competitor. Kami ay complementary doon sa pangangailangan ng education sa ating bansa. Na hindi lang kami parang second-class citizen, no? Parang adopted child ng DepEd at saka ng CHED. Oo. So, bukod nga ho sa GASPE, anong support ang tinatanggap? Well, scholarship siguro at saka mga scholarships, very, very minimal, very minimal. Ang tulong. So, kanya, for example, magtataas ng sweldo yung mga teachers sa private school, public schools. Maiiwanan naman yung sweldo sa private schools kasi depende lang sila sa tuition and fees at saka sa GASPE, no? So, hindi talaga makakahabol. So, ang mangyayari, mayroong mga migration or even cannibalization of our teachers going to the public school. So, parang mayroong inequity doon sa punto yun, And sa 2026 budget ba, may naririnig ba kayong o kinonsulta man lang ba kayo bilang mga stakeholders ng education sector as to the allocation na kinakailangan din ng private schools? Actually, kung consultation, maraming consultation. Ang problema sa implementation. Puro kwento, walang kwenta. Although, in fairness, tinitingnan naman nila yung expansion of the GASPE law na pati yung elementary mako-cover na. So, medyo may positive naman na nangyayari. No? So, in fairness. At itinas naman nila yung TSS, teachers subsidy, salary subsidy, from 18,000 to 24,000. Pero, kung titingnan mo yung per capita cost of sending a child to the public school, dapat yun ang basihan na pwedeng dun yung benchmark
kung magkano yung maitutulong doon sa ating mga private schools. Kasi nga po, hindi naman lahat ng private schools, kasing lalaki ho ng mga long-established na mga universidad. Hindi ho, mukhang mali yung mindset na private school yan Di ba? Hindi ho po pwedeng gano'n. Sa SEAP, we have 1,500 schools, sa EAP. Pero hindi naman lahat yan Ateneo, Lasal, UST, or mga exclusive schools. Marami yan parochial schools na barely surviving. Okay. Pero dahil nga sa mission, patuloy lang. Patuloy. Kaya parang minsan tawag namin sa amin para kaming mercury drug Kasi teacher laging bago. Ang teacher laging bago, yun nga lang, madaling ma-pirate. Anyway, but congratulations sa Pakonsuelo na lang, Angel, na yung aming natitrain na mga teachers na pupunta sa public schools, yun na lang aming contribution sa public schools. Anyway, but congratulations sa Notre Dame educational system for producing, still producing quality, competent na mga graduates. So, lalong-lalo na yung mga pinatatakbo ng mga Maris Brothers. Brother, thank you again for joining us. Good luck. Thank you, Angel. Thank you for sharing. And sana ho, nakikinig ho ang mga policy makers natin, lalong-lalo na dun sa sinasabi ho ninyo na tingnan nila, dapat granular, Wag namang shotgun yung approach in addressing this concern. Thank you, Brother Manny. Magandang umaga po. Welcome. Si Brother Manny De Leon, siya po ay TOYM, 10 Outstanding Young Men of the Philippines nung siya po'y kabataan pa sa sektor ho ng edukasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Ano mo, saludo tayo dito sa mga ganitong tao, mga pare, mga madre, mga brothers na nagdededicate ng kanilang panahon sa bukasyon na makapagbahagi po ng mapaganda ang edukasyon. Yan yung kanilang misyon. Happy birthday muna kay Ara Joy Espirito. Aba, kaya pala may breakfast kami. Birthday ngayon ni Ara, the pride of Bicol. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ara pala ay pinaglihi sa pili. Oo, ayan. Ang nanay niya ay naglihi sa pili, pero ang kinakain ay hindi naman daw pili tinira ng mama na pinagbubundis ka. Gabi raw kaya ibandat Joke lang. May breakfast na. Ito. Sarap talagang biruin itong si Ficon Magpapakain na kaagad. 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pinas! 46 na makalipas ang alas 5 dito ho sa Pilipinas. Magandang umaga sa Midnight Singers natin dyan sa Las Vegas. San Diego, California pala. Saan ko pinapupunta itong Midnight Singers natin? Tita Linda, Tita Cors, at Tita Lloyd. Sir Art, si Boss Manny, at saka si The Debonair Junior Bao of Cavite. Pagka magmapasalubong kayo, wag na imported na tsokolate meron tayong tangerine chocolate, produkto ho ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng antikalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Actually, marami na hong nag-consolidate para ma-export ho ito. Available sa 0919-095-5935. Meron din ho ito mahigit 10 variants na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya po pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Nagkasa ng kilos protest sa United People's Initiative sa Plaza Raha Sulaiman sa Malate, Maynila para ipahayag ang kanilang pagtutol sa malawakang katiwalian sa pamahalaan. Kabilang sa mga panawagan ng grupo ang pagbibitiw sa pwesto ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa anilay lumalalang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa rally organizers, ang nasabing kilos protesta ay bahagi lamang ng mas malawak pang serye ng mga pagkilos na magpapatuloy sa mga susunod na araw. Bagamat mainit ang panawagan ng mga ralista, inuulat naman ng Manila Police District na nanatiling mapayapa ang naturang demonstrasyon kontra katiwalian hanggang matapos.
Duda naman si Contra Dinastia President Attorney Alice Lacson na makatutulong ang mga o na makukulong ang mga mastermind sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Lacson, lalong nadadagdagan ang kanilang pagduluta dahil sa mga lumutang pang mga impormasyon kaugnay ng naturang anomalya. Naniniwala si Attorney Lacson na tanging ang mga sangkot sa DPWH, yung mga opisyal nito at mga kontratista ang maipakukulong at hindi ang malalaking isda na totoong nasa likod ng katiwalian sa pamahalaan. Inihalin tulad nito ang Napoles scandal noong 2013 kung saan si Janet Napoles lamang ang nakulong habang nananatiling malaya sa pananagutan ang mga sangkotning mambabatas na mastermind ng kontrobersiya. Pagbibigay din pa ni Lacson, hindi mareresolba ang ginagawang investigasyon sa flood control anomalies ang matagal nang umiiran na dinestiya sa Kamara, sa Senado, mga LGU at maging sa kabinete. O nga naman, kita naman ninyo ang Senado natin, magkakapatid, magkakamag-anak, ganun din sa Kongreso. Huwag na kayo lumayo sa mga LGU. Si Governor, tatay, ang Vice Governor, anak. O kaya kapatid. As board member, sila din. Ang mga mayor, halos ganun din. Si mayor dati, pinalitan ng kanyang anak. Vice mayor naman ngayon. Palitan lang sila, parang pinapamana lang ang pwesto. Pero wala ho, sa batas natin, sa konstitusyon natin, bawal ang dynasty. Yan. Ay nako, iginit ng Contra Dinastia President na si Attorney Alex Lacson. Kontrolado ng mga dynasties ang halos buong sangay ng gobyerno at kung hindi niya ito tutuldukan ngayon, maaaring panibagong Diskaya, Alcantara ang muling lulutang sa susunod na 10 taon. Parang sinasabi, parang every 10 years may cycle na nangyayari matapos si Napoles at ngayon nga po ay ang flood scam naman. Napoles, 10 billion yun. Di ba? 10 billion yung nakulimbat at naging kontrobersiya. Ngayon, trilyon na eh. Maganda umaga, Pilipinas! Nakaimbento naman ng portable dialysis machine ang isang 17 anyos na estudyante sa Montreal, Canada. Sa isinamiteng high school science project ni Anya Pogaran, gumawa siya ng isang makabago at murang portable dialysis machine. Alam niyo magkano ang kapital niya dito? $500 lang ha. Oh, galing ng bata ano ha. Nilikha niya ang nasabing aparato sa loob ng halos 2 linggo. At yun nga, $500 ang kanyang kapital o 29,000 pesos. Mas mababa kumpara sa karaniwang dialysis machine sa ospital na umaabot ng halos 30,000 pesos o katambos nito ay 1.7 million pesos. Yung ano niya, yung prototype niya, tinesting na rin ha, nagkaroon na ng clinical trial at sinasabing effective din naman nung mga ginagamit na commercial dialysis machine. Maganda umaga, Pilipinas! Yun yung sinasabi natin bigyan nyo ng pagkakataon ng mga kabataan na patunayan ang kanilang kagalingan. Marami tayong matutuklasan di ba? Oo, yan ang dapat na role, dapat na pinalalakas ang programa ng Department of Science and Technology. Diba? Hindi yun, junket ng junket. Punta kayo ng punta kung saan-saan. Mag-i-exhibit kayo ng walang katuturan, mantakin mo. Mag-exhibit ka ng electronics sa Amerika. Bakit ganun na ba tayo ka-advance? Nagsasayang kayo ng pera, oo. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles na, humihina ng kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi po gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang bago po sumapit ang ACS na umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Umaga, Pilipinas! Menos 6 bago po mag-6 ng umaga, panibagong 200 million pesos na floating cocaine. Nakita nga ng Philippine Navy sa Palawan, iniimbestigahan na ng PNP. Detalye mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, na-recover ng AFP Western Naval Command ang 36 na bricks na panibagong cocaine habang nagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Sa report ng Philippine Navy, 2 palutang-lutang na sako ang unang naispatan ng BRP Ladislao Diwa. May wide po 2 nautical miles mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kagad itinurn over ng militar sa PIDEA. Nakitang sakong naglalaman pala ng 214.4 million pesos na halaga ng cocaine. Itong nakaraang linggo lang, Coast Guard naman ang nakarecover ng 56 million pesos na halaga ng floating cocaine sa parehong dagat na unang nakita ng mga mangingisda. Pumasok na rin sa eksena ng Philippine National Police at nakipag-ugnayan sa PIDEA. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., ito ay para matukoy hindi lamang ang pinagmulan, kundi maging ang target na destinasyon itong mga floating cocaine. Nagutos na rin ng Acting Chief ng PNP ng pinaigting na coastal patrol sa mga maritime territory ng bansa. Ito si Daniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Again, congratulations po sa Bureau of Customs per cargo dyan po sa NAIA. Nakadali din sila ng malaking shipment ng illegal drugs. LTO Chief, LTFRB Board, dapat na may fixed term. Ayon naman sa isang commuters group. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Naniniwala ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na dapat may fixed term na ang pinuno ng Land Transportation Office at Board ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay LCSP Founder Atty. Ariel Inton, ito'y upang hindi niya basta-basta nahihingi ang mga nabanggit na posisyon kasunod ng ipinatupad na rigudon. Partikular ang pagtatalaga kay Atty. o kay Marcos Lacanilaw bilang bagong pinuno ng LTO kapalit ni Atty. Vigor Mendoza na ginawang chairman ng LTFRB na pinalitan naman si Atty. Giorgio Guadis na inilipat sa Office of Transport Cooperatives. Sabi ni Atty. Hinton, mahalagang ahensya ng gobyerno ang LTO at LTFRB dahil transportasyon at milyong-milyong pasahero ang apektado sa anumang pagbabago ng liderato. Maayos naman umano ang performance ni Mendoza sa LTO at walang clamor na siya palitan. Kay Guadis naman, sabi ng abogado, may mga issue sa incompetence na ibinabato ang ilang transport leader pero may mga dumidepensa naman. Habang si Ambassador Lacanilo naman anya na dating Special Envoy on transnational crime na contempt ng Senado dahil sa di umano'y pagsisinungaling at ang personal na nag-turn over kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. May kasabihan anya na if it's not broken, why fix it? At karapatan naman umano ng mga Pilipino na malaman kung anong dahilan ng balasahan at bakit ang mga ito ang ipinalit. Pakinggan natin ng abogado. Ganitong malawakang pagkalaw, dapat may dahilan. Pero wala namang opisyal na pahayag ang Malacanang kung bakit itong mga taong ito ay itinalaga sa ganung posisyon. Kaya nagtatanong po ang LCSP. Pero
meron kami suspetsya kung bakit. At yan ay babantayan namin. Ito si Giselle Caport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Iminungkahi naman ni Batangas First District Representative Leandro Leviste na bawasan ng 25% ang presyo ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2026. Ayon kay Leviste, ang hakbang na ito ay makatutulong para magkaroon ng reforma at mabago ang kultura ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Ang urgency ay kahapon lang inaprubahan ng Kongreso ang 2026 budget on second reading. Sa Lunes, on third and final reading. Pagkatapos nito, sa Senado at for reconciliation ng BICAM by the end of the year. At kung papayagan natin na maaprubahan yan na hindi ibaba ang presyo ng DPWH project sa 2026, ang masasabi ko po ay business as usual pa. Hindi po babago ang kultura ng kickbacks sa DPWH projects. Nananawagan din sa Leviste kay Public Works Secretary Vince Dizon na ilabas ang lahat ng impormasyong hawak ng ahensya tungkol sa mga proponents ng kanilang mga proyekto. Kasunod dito ng alegasyon na nakikipagtransaksyon umano sa mga ito ang mga kontraktor para matiyak na sa kanila ma-award ang isang proyekto. Susunod na po ang 2x2 sa TCS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hindi po galing kay Stalin. Ito po ay mula kay Lev Davidovich Bronstein, aka Leon Trotsky. Ito ang kanyang sinabi. Everyone has the right to be stupid. It's just that some people abuse the privilege. Magandang umaga, Pilipinas! Aces na umaga.